Ilagay mo ang rosaryo sa kamay ng patay at ang kaluluwa niya ay mananatili hanggang sa ikaw na ang susunod na may hawak nito. Idol, pasensya na kung bigla akong sumulat sa iyo ng ganito. Sa gitna pa ng gabi, hindi na ako makatulog, hindi na ako makakain. Kailangan kong ibahagi sa iyo ang nangyari noong lamay ni Lola Maria. Dahil baka ikaw na ang susunod. Alam mo naman ang ugali ni Lola bago siya namatay. Paulit-ulit niyang sinasabi na kapag patay na ako, ilagay niyo ang rosaryo ko sa aking mga kamay. Huwag niyo itong alisin. Ito ang tanging bagay na makakapagpapigil sa akin na bumalik. Nung una, tinatawanan namin siya. Sabi namin, matanda na kasi nahahawa sa mga kwento na matatanda tungkol sa multo. Pero sinunod namin ang hiling niya. Noong gabi ng lamay, puno ang bahay namin ng mga kamag-anak. Nasa gitna ang puting kabaong at sa dibdib ni Lola nakapatong ang lumang rosaryo niya. Yung itim na butil na gawa sa kahoy na may pilak na krus na may bahid ng dugo na mula raw sa isang aksidente. Habang nagdadasal kami, nakarinig ako ng mahinang tunog ng tik-tik. Akala ko nga, dala lang ng hangin yun. Nang matapos ang panalangin para sa yumao, umuwi na ang karamihan ng mga tao. Samantalang ako, ang naiwang magbantay hanggang madaling araw. Bandang 3:00 na madaling araw, biglang lumiwanag ang krus ng rosaryo na hawak ni Lola. Parang may maliit na kandila sa loob nito. Tumayo ako para tingnan ito. At nang makita ko ito, ang mga mata ni Lola ay nakamulat na. Tinapik-tapik ko ang sarili ko at baka ilusyon lang ang aking nakikita. Pero talagang nakatitig sa akin si Lola. Ang mga labi niya ay bahagyang nakabuka. Parang may gustong sabihin. At ang kanyang mga daliri, dating nakakapit ng mahigpit sa rosaryo, ay unti-unting lumuluwag. Ang rosaryo ay gumagalaw ng mag-isa. Parang may hindi akong nakikitang kamay na humihila nito pataas hanggang sa mahulog ito sa sahig na may malakas na tunog. Tumakbo ako palabas dahil sa takot. Nang bumalik ako kasama si tatay at si tita, sarado na ulit ang mata ni Lola. Pero ang rosaryo, nawawala na ito sa kanyang kamay. Kinabukasan, pagkatapos ng libing naglinis kami ng bahay. Sa loob ng drawer ko, yung drawer na lagi kong nakalak, naroon ang rosaryo. At nakadikit dito ang isang liham na sulat kamay ni Lola. Sulat na hindi ko nakita noon. Sulat na hindi niya isinulat nang buhay pa siya. Ayon sa liham ni Lola, ang rosaryo pala na ito ay kinuha niya sa isang babaeng namatay nang hindi nakakumpisal. Ngayon alam ko na ang rosaryong ito ang nagbubuklod kapag inilagay sa patay, ang kaluluwa ay mananatili. At kapag may nakakita nito, siya ang susunod na magiging patay. Idol, kanina lang, habang sinusulat ko ito, narinig ko ulit ang tunog ng tik-tik sa ilalim ng kama ko. Kapag binuksan ko ang drawer ngayon, alam kong nandito na naman ang rosaryo. Sa salamin na nasa harap ko, nakikita ko si Lola. Nakatayo sa likod ko, hawak niya ang rosaryo. Humingiti siya at sinasabing, ikaw na ang susunod. Idol, palagi ka sanang mag-ingat. Hanggang dito na lang, lubos na gumagalang, June.